Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Salmian. Don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Ngayong kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin, sumagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat araw. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, tayo po ay ginagabayan, saan man tayo paroroon. Ano man ang kahilingan, pangailangan natin, ang Diyos po nagbigay sa atin ang lahat ng bagay, sapagkat ang Diyos po ang nagbigay sa atin ano man ang ating mga pangarap sa buhay. Hindi po tayo makakamit niyan kung wala po ang Panginoon. Sapagkat sinabi niya sa John 15:5, for without me you can do nothing. So mga kapatid, yun po sinabi naman na aklat. Kaya bakit nagkaroon tayo ng bagay? Bakit tayo malusog ang katawan, may hininga at nakapagtrabaho, malakas pa tayo ngayon? Dahil po ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng lahat ng mga kailangan natin, kasi hindi po tayo magkatrabaho. Kung lalakas natin, wala po tayong hininga, hindi po tayo makakilos, kasi patay na po ang wala ng hininga. So ganyan mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos, kaya palagaan po natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat araw. Huwag natin hayaan na masayang lang po ang mga panahon na ito. Malaga pang buhay natin sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin ang ating buhay, lahat po ng bagay na sa salimutan ang gawa ng Diyos, at ang buhay natin mga kapatid, malaga po sa paningin ng Diyos. Kaya ang ating gagawin mga kapatid, na huwag natin kalimutan, huwag sayangin ang pagkataon na ang mga bagay mga kapatid na tinakamtan na maging hadlang po ito na ating mga pangarap ng kaligtasan, dahil ang Diyos po ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan ng mga bagay na nandito sa sanlibutan. No, lahat po na nasa sanlibutan no, wala mga kapatid, subalit ang sumunod ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. No, ayon po sa sinabi po ng ating lingkod na si Apostol Juan sa 1 John in chapter 2 in verse 15 up to 17, na huwag natin ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan, kasi ang mga bagay sa sanlibutan mga kapatid ay wala sa pag-ibig ng Diyos. At sinabi sa 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, masamang hilig ng laman, ito po mga kapatid sa sanlibutan, at ito po ang nakita ng pagmamataas ng mga mata at isabihin natin paningin, at ang anumang pagmamayabang sa buhay hindi nagmumula sa Ama, kundi ito'y nagmumula sa mundo. At sinabi 17, at ang mundo at lahat ng bagay na ito ay mawala, ngunit ang sumunod ng kalooban ng Diyos mabubuhay magpakailanman. So yan mga kapatid, ating ginagawa sa bawat araw, ang mga video na ating ginagawa sa ating mga live streaming. Wala tayong hangarin, walang iba ang kaligtasan, mapangangaral natin, maparating natin sa buong sanlibutan, dahil alam ng Diyos na kahit na po sa ating pagkukulang, kasamaan, pero umaasa pa rin tayo ng kaligtasan. At dahil dyan po mga kapatid, hindi po hadlang ang mga kasamaan, ating ginawa na kamalian, kasi ang Panginoon Kristo ay namatay sa taas sa cross upang bawiin niya ang ating makasalanan at magkabigyan tayo ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. So ayon po sinabi po mga kapatid ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo in 1 Timothy chapter 2 verse 6, na si Kristo ang nagbuhis ng kanyang buhay para patawarin tayo sa ating kasalanan, at yan ang katotohanan na nagbigay sa atin ng pag-asa na iligtas ng Diyos ang lahat ng tao. Mga kapatid, sa bawat araw, itong ginawa natin ng mga video, so huwag nang kalimutan, mag-like and share lang po tayo, subscribe, and don't forget to push the notification bell for update everyday new videos or live streaming or sharing the word of God. So mga kapatid, alam ng Diyos po na hanggang sa panahon na ito ay karapat-dapat na tayo sa kanyang kaharian o hindi pa. Kaya ayaw ng Diyos na mapamak ang tao, kaya tinuruan po tayo sa tamang pamuhay sa bawat araw, hindi po sinasayang ng Panginoon ang ating hininga na binigay niya, na sana po malaman natin ang kanyang salita, dahil po ang salita ng Diyos ang ilawan ng ating mga paa at nagtatanglaw ng ating landas. Sapagkat kung may ilaw ang ating lakaran, mayroon mang katutisuran, pero naiwasan po natin yan, kasi ang diablo ay gumawa ng harang para po hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Psalms 119 verse 105, ayon sa salita ng Diyos, ang ilawan na aking paa at tanglaw na aking landas. Kaya mga kapatid, sa bawat araw
ito talaga nais ng Panginoon, hindi po tayo natin ito So ito'y kalooban ng Diyos sapagkat kahit ilitin ko man na maparating sa inyo ang salita ng Diyos, pero hindi ko ito magawa kung hindi kalooban ng Diyos, sapagkat hindi po lahat ng pagkakataon ay sinang-ayunan po ng Panginoon sina Apostol Pablo. May mga lugar po na gusto ni Apostol Pablo puntahan na hinadlangan siya ng Panginoon, dahil alam ng Diyos na sa lugar na yon ay mapahamak sila, sapagkat may mga lugar na hindi po sumampalataya sa Panginoon kahit inalam ni Apostol Pablo, pero alam ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon mapahamak ang mga apostol tulad ng mga lingkod. Ayaw ng Diyos mapahamak tayo, at ayaw ng Diyos na makapunta tayo sa lugar na kapahamak natin. Kasi Apostol Pablo humiling po ng panalangin sa Thessalonica, doon po sa Sika Thessalonians in chapter 3 verse 1 up to 2, na humiling po si Apostol Pablo ng panalangin sa mga taga Thessalonica dahil po mapanganib po ang buhay nila sa mga tao na walang pananampalataya. So yan po sinabi po mga din Apostol Pablo in chapter 3 verse 1 up to 2, na sabi niya, at ngayon mga kapatid, ipanalangin niyo kami para lumaganap na mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa ibang mga lugar katulad ng mga pagtanggap niyo sa amin. At sinabi nito sa verse 2, ipanalangin niyo kami sa masamang mga tao dahil hindi lahat ng tao ay may pananampalataya. So, ito po mga kapatid, nanganganib po sila sa mga tao na walang pananampalataya. Kaya si Apostol Pablo, may panahon po na gusto niyang puntahan mga kapatid ang lugar na, pero ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi sila pwede pumunta doon kasi alam ng Panginoon ang puso ng tao. So mga kapatid, itong mga video na ginagawa natin, sana po ay malagap ito sa atin. Sana po wag natin itong i-scroll down kung itakwil, dahil sinabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 12 na kung magtitiis tayo ay makasama tayo sa kanyang kaharian. At kung itakwil natin siya, itakwil din niya tayo. So mga kapatid, wag sana itakwil ang salita ng Diyos. Ito po ay ginagawa natin, wala po itong bayad. Kapatid, sa magitan po ng kalooban ng Diyos ay maparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Kahit paano malaman natin ang katotohanan sa ating panahon ngayon, kung karapat dapat ba tayo sa buhay na walang hanggan o hindi pa man. So alam natin na salita ng Diyos ay totoo, at alam natin na pangako ng Diyos ay matutupad, sapagkat nangako po siya, kapatid, sa John 14 verse 1 up to 3, na huwag mo magabag ang iyong mga puso, manalig ka sa Diyos, manalig ka sa akin, sa bahay na kay Ama maraming silid. Kung wala, hindi ko sasabihin ito sa inyo, at pupunta ako doon at ipahanda ko na kayo ng silid, at kumanda ko ng silid para sa inyo, ako ibabalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. Yung po sinabi niya mga kapatid, na hallelujah, na sabi po niya sa John 14 verse 1 up to 3, let not your heart be troubled, you believe in God, you believe also in me. In my Father's house is many mansion. If it not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And verse 3, if it I prepare a place for you, I will come again and receive it myself, that where I am, there may be also. So yun po mga kapatid, ang pangako po ng Panginoon. Alam natin na siya babalik na sa alapaap, kasama ng mga anghel at sa tinig ng trumpeta, at tayong mga patay na kay Kristo, mauna tayo mabubuhay at sasalubong tayo sa Panginoon doon sa kanyang kaharian. Papunta tayo at kukunin tayo dito, pati ang mga buhay pa natitira. Sabi sa verse 17 sa 1 Thessalonians chapter 4 16-17, sa verse 17 sa 1 Thessalonians chapter 4 17, at tayo natitira pa na buhay ay aagawin na sa alapaap kasama ng muling binuhay, at makasama na tayo sa Panginoon magpakailanman. So yun po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 16-17. At sabi sa verse 18, kaya tayo ay masaya sa mga ebanghelyo na ito. So mga kapatid, magsaya po tayo sa ebanghelyo na ito, na sa pagbabalik ng Panginoon, na tayo mga patay na natutulog na sa labok ay babangon tayo, at tayo mga buhay pa natitira, aagawin na tayo kasama ng muling binuhay sa alapaap, at makasama na tayo ng Panginoon magpakailanman. So yun po pag-asa natin mga kapatid. Kaya ito pinawa po natin, hindi po tayo lang na pinagkalooban ng kaligtasan, ay sa atin lang po ito. Bakit? Una tayo pinagkalooban ng biyaya ng Diyos, at ang biyaya nito hindi po sa atin lang, para po sa lahat, sapagkat namatay ang Panginoon para po sa lahat. Ay pinakasulat sa 1 John chapter 2 in verse 2. Si Kristo ang pambanlubag na ating makasalanan, at hindi sa atin lang na mga nanampalataya ngayon o sa mga apostol, mga propeta, saan man sa mundo. Hindi lang po yan, kundi buong sanlibutan talaga
ang nais ng Panginoon, mga kapatid, na magkaisa tayo, hallelujah, sa kanyang kamatayan sa itaas ng cross. So wala po tayong discrimination, wala po tayong sinasabi na yung reliyon mali, ang reliyon ang tama. So walang reliyon pinag-usapan natin dito, at pinag-usapan dito ang kaligtasan, paano natin makamtan. Mga kapatid, sa bawat araw, humiling tayo sa Panginoon, at dahil diyan pinagbigyan po tayo, dahil kaya sinabi ng doon na aklat, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6:17, pagsabihan mga mayaman na wag silang asa ng kayamanan nga may katapusan, kundi sa Diyos sila asa, nagbibigay ng kayamanan. Mga kapatid, alam po natin na hindi po tayo magkamit ng mga bagay kung wala pong lakas, walang hininga, kasi ang lahat ng bagay na kamtan, nagmula po ito sa kalooban ng Diyos. Kaya, to God be the glory, purihin ang Panginoon dahil po siya po ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi sa Pablo, sa Diyos sila asa na nagbibigay ng lahat ng bagay na ikakasaya nila. So yan mga kapatid, nasayahan po tayo, may cellphone, may bahay, may negosyo, may sasakyan, so etc. Marami pa tayong mga nakukuha na ating makahilingan, pero huwag mo kalimutan, hindi mo makamtan bagay kundi po galing sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo maliwanag talaga sa 1 Timothy chapter 6:17, pagsabihan mga mayaman na mag-aasas sila sa kalang kayamanan na may katapusan, kundi sa Diyos sila asa nagbibigay na ng kayamanan, ikakasaya po nila. So mga kapatid, huwag kalimutan natin na itong ating mga nakamtan, mga bagay hindi galing sa ating pagsisikap, ito'y habag ng Diyos, kalooban ng Diyos, kasi alam ng Diyos na kailangan po tayo at masaya po tayo pag nakamtan natin ang ating mga pangarap sa buhay. So yun po talaga, huwag mong kalimutan lang na hindi po sa iyong karunungan, sa iyong kalakasan, sa lahat po na sabihin natin kapangyarihan, nakamtan mo ang bagay, nakamtan natin mga bagay sapagkat ipagkaloob po ito ng Diyos. Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 1 up to 2, ang sabi naman ng aklat, mga kapatid, tandaan po natin na sa tao ang pagpaplano, pero sa Diyos ang sa katuparan kung ito'y ibigay niya po hindi. So maraming tao daw sa verse 2 na tama na ang kanilang pamumuhay, pero mga kapatid, ang Diyos po ay sumasiyasat ng puso kung ano ang motibo ng tao. So akala natin tama na ito, mayroon na akong kwarta, may pira na ako sa bangko, may negosyo sa sakyan, kung marami pa man ang mga bagay natin nakamtan. Pero mga kapatid, huwag kalimutan, lahat ng bagay nakamtan may katapusan, pero ang sumunod ng kalooban ng Diyos manatili magpakailanman. 1 John chapter 2 verse 17. So mga kapatid, ano ba ngayon talaga ang pinakamalaga sa atin? Itong bagay na kamtanan natin at nakalimutan natin ng Panginoon na siya pala ang nagbigay ng lahat ng bagay. Iba ko umasa na tayo tulad na sinabi sa Lucas 12:19. Ang sabi ng mayaman, kalag kumain ka, kalag mong sadya ka, marami akong naipon ng mga pagkain na sa kamalig at nakahanda ito sa maraming taon. Sabi ng Panginoon sa verse 20, hangal sa gabi na ito, babawiin kita, bawiin ko ng iyong buhay, at sino pa sabihin natin, ito'y sino pa talaga ang makapagmana at sabihin natin gamit ng mga bagay na inahanda sa maraming taon. Wala na talaga, kasi mayaman siya. Ang sabi niya, kalag kumain ka, kalag magsadya ka, uminom ka, sapagkat marami na ako nakakamalig na mga kayamanan kung mga pagkain para sa maraming taon. Subalit sabi ng Panginoon sa 20, hangal sa gabi na ito, babawiin ko na ang iyong buhay, at sino pa talaga ang makikinabang ng mga bagay ng pinalaan ng maraming taon. So wala makikinabang dyan, kundi ibang tao, hindi na ikaw ang naghanda. Kaya wag natin hayaan na doon tayo nakapokus sa mga bagay na may katapusan. Dapat doon tayo sa mga bagay na hantong doon sa buhay na malanggang. Ito sinabi ni Apostol Pablo kay sulat po sa Lucas, mga kapatid, sa Colosas. So, yun po mga kapatid sa Kapitulo 3, kung kabanata 3, talata 1 hanggang po sa 4. So, kung tayo totoo talaga na ay nalibing na kasama ni Kristo, mamuhay tayo na makatuon sa itaas ating isipan, huwag ito sa lupa, kasi lahat po ng sa lupa mawala, mga kapatid, kundi makapokus tayo ang ating isipan sa langit, ang mga bagay sa langit, yun po ang palagaan natin. Alam natin may paraiso, mga kapatid, na kahanda po. Ito pong paraiso na ito, mga kapatid, tandaan po natin ay nandoon po ang lansangan, mga kapatid. Ang lansangan doon ay ginto. So lansangan ginto, hindi po ito mga kapatid 1 kilo lang, hindi 1 tulinada lang ang lansangan ginto. At saka sa kaliwat kanan ng pader na 60 meters ang pader, ito po ay tinatawag na perlas. So mga kapatid, napakalaga po yan sa Pahayag chapter 21 verse 18 to 21.
Na doon sa Pahig 22 verse 1 up to 2, na magkabilang dako ng tubig itong ilog na parang kristal, may punong kahoy na nagbubunga, mga kapatid, ng 12 klaseng bunga. Ito mga kapatid ay bawat buwan nagbubunga po ang puno ng kahoy na ito ng buhay, at ito ang nakahanda sa atin na mga manampalataya nagpapatuloy sa paglilingkod hanggang sa mga panahon na ito. Kasi sinabi ng Biblia, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Mateo 24 verse 13. Mga kapatid, napakahalaga po ang mga panahon na bigyan ng Diyos sa atin. Huwag naman natin sayangin sa mga panahon na ito. Sana po na itong ating pumuhay ay karapat-dapat sa Panginoon. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na masayang lang po itong mga panahon na natitira po sa atin, sapagkat panandalian lang po ang buhay natin sa libutan. Sa Psalm 119 verse 19 ay pansamantala lang po ang buhay natin, hindi po tayo magtatagal. Kaya habang buhay tayo, pagsikapan, karapat-dapat pumuhay natin. Huwag natin hayaan maging Israel at tayo po ay matulang po ng parusa. Sana po sa araw ng paghuhukom, tayo po ay magkamtan natin ang buhay na walang hanggang, hindi kaparusahan. Tanda po natin sinabi ng Panginoon sa Mateo 25 verse 31 to 34, na sabi ng Biblia, mga kapatid, na sa araw na pagbabalik na anak ng tao kasama ng mga anghel at ng kanyang kapangyarihan, uupo siya sa kanyang trono, at pagbuhat-bukurin niya ang lahat ng tao sa mundo, at ilagay niya sa kanyang kaliwa ang mga kambing at sa kanan niya ang mga tupa. Sa verse 33, mga kapatid, ito po walang iba na ang mga kambing ang mga masama at ang tupa ang mga matuwid. So, yung 34, na halik kayo, at sa kanyang kanan sabihin niya, halik kayo pinagmana ng aking ama, at manahin ninyo ang nakahanda ng kaharian mula pa na tinatagaan sa libutan. So yun po mga kapatid ang plano ng Diyos sa atin. May nakalaan na po ng kaharian, ito pong paraiso na para po sa atin. Hindi po ginawang tao para sa impyerno. So may impyerno lang ang tao dahil ang diablo po ang nagpudyok ng isipan at puso ng tao, mamuhay po ng masama at salungatan at papahamakan ang kantungan. Lahat po ng mga tao na kilala sa Diyos at ang mga tao na nagsitalima ng Ibanghilyo ng ating Panginoon, na kapatid, ay ito parusahan na walang hanggang kaparusahan. 2 Thessalonians chapter 1 in verse 8 up to 9, na pababalik siya may kasama ang mga anghel na makapangyarihan at nag-aalab na apoy, at parusahan ang mga tao na nakilala sa kanya at hinisitalima ng Ibanghilyo tungkol sa ating Panginoon Kristo. At sinabi sa verse 9 sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 9, parusahan sila na walang hanggang kaparusahan at mahiwalay sila sa presensya ng makapangyarihan natin Diyos na walang iba ang ating Panginoon. Sana mga kapatid, nagkatulong po sa atin ang mga video na ating ginagawa. Hindi po natin ito ginagawa para manira o magpapahina tayo. Pinapalakas lang po natin ang ating bawat isa, na sana po mga kapatid maparating po natin sa buong sanlibutan. I-like and share lang po natin ang salita ng Diyos, dahil po ito ay dapat natin malaman na ang pagkain espiritual, kinakailangan din natin ito, sapagkat sinabi sa John 6 in verse 27, huwag pagsikapan lamang ang pagkain na masisira, pagsikapan nyo ang pagkain na ito ay maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan, at ako na anak ng tao ang magbibigay sa inyo, ito ibigay sa akin na aking Diyos Ama na nasa langit. So yung sinabi ng Panginoon Kristo sa John in chapter 6 verse 27. So mga kapatid, kumusta man? Nakakain na ba ating kaluluwa? O hanggang ba ngayon ating pinapakain nating katawan na babalik sa alabok, na ito po yung pinapalagaan natin, nagluluto tayo, no? Ano ba ang kasarap na pagkain sa agahan kung tanghalian, hapunan, at may dessert pa tayo? Siguro masarap na mga dessert, pero mga kapatid, huwag mong kalimutan, itong ating katawang galing sa lupa, babalik ito sa lupa. Pero ang espiritu na galing sa Diyos, babalik ito sa Diyos. Kaya lang, dalawa po ang ating pupuntahan, may paraiso, may impyerno. So sana papagandaan po natin mga kapatid ang mga panahon na tayo harap sa hukuman. Sana po hindi tayo lagay sa kaliwa, sa kaliwa impyerno. Sana po sa kanan tayo, dahil po siguruhin lang po natin na sana sa kanan po tayo, sapagkat namuhay ng matuwid. Ang sabi po sa Mateo in chapter 25 is verse 32, ang sabi ng Panginoon, at sa aking kaliwa sabihin ko sa mga kambing, itong mga kambing mga kapatid sa kaliwa niya, ito'y papunta po sa impyerno, at ang sa kanan na itong mga tupa na malibang matuwid ay papunta sa kanyang kaharian. So sana maging matuwid pamuhay natin mga tihayaan, na sa panahon natin ngayon ay ito po ay natin magagawa ang kalooban ng Diyos, dahil po ang parusa nakahanda na po sa mga tao hining masunurin po. Ayon po sinabi ko na nga sa 2 Thessalonians chapter 1 in verse 8 up to 9,
may kaparusahan po ang mga tao na hindi sitaliman Ebanghelyo at inakilala ng ating Panginoon Diyos Ama na ating pinaglingkuran. Dapat natin sundin mga kapatid dahil malapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Sana mga kapatid nakatulong ito sa atin ang mga salita ng Diyos. Huwag natin hayaan bukas natin alam anong mangyari. Ngayon pa lang maghanda na po tayo paano tayo harap sa hukuman ng ating Panginoon Jesucristo mga kapatid. Kaya anong utos mga kapatid ng Panginoon dapat sundin natin at kilala natin ang ating Diyos na makapangyarihan, isang Diyos. Walang iba ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang anak na kanyang isinugo mga kapatid sa salimutan para ipako sa cross para ligtas tayo at mapatawad ang ating makasalanan. So yun pong panubag loob at nagbigay ng kapatawaran sa atin sa tinubos na po tayo ay ibig sabihin ay pinatawad na po tayo sa makasalanan sa pamitan ng kanyang dugo doon sa taas ng cross. Ayon po sa Ephesians chapter 1 and verse 7. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan ang mga natirang panahon na ikabubuhay natin sa mga panahon na ito ay masayang lamang. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan ng Diyos, mga kapatid, na ang tao binigyan po ng karunungan, teknolohiya, sa internet, kung satellite, at paano sa pagitan nito maparating po sa atin ang mensahe ng Diyos. Kung naparating man sa mga patay ang salita ng Diyos, magandang balita sa pagitan natin po ni Kristo, 3 araw, 3 gabi, isa 1 Peter in chapter 4 verse 6. Yun dahilan bakit ang magandang balita ay naparating sa mga patay na tao. Ito po ay panahon po ni Noah na sila po talaga ay ismapalataya na may mangyayari na baha. Ayaw po sinabi ni Noah may baha na darating, pero ayaw po ng mga tao maniwala dahil po ang mga tao talaga nakapokus sa mga bagay, nagtatrabaho, nag-asawa, nag-iinom, nagdinegosyo. Marami pa man ang paraan mabuhay ang tao. So yun po ang nakapokus po ang mga tao mga batid sa mga bagay po na salibutan. Pero si Noah 100 taon ginawa ang daong, at dahil po sa katagalan natapos ang daong kasi may sukat po mga batid ang daong, gaano kalaki kataas, gaano kalapad. Yun po ay ginawa ni Noah at maraming silid na lagyan po ng mga hayop at ang mga pagkain nakaambak po sa loob ng arka kung daong. Ito po nakahanda sa 1 taon at mga batid 10 araw. Tandaan po natin ang baha 1 taon at 10 araw nangyari po mga batid, at yun po ay nawala na po ang tubig sa 1 taon at 10 araw. Ayan mga batid ang sinabi ng Biblia sa banal na aklat mga batid. Kaya tama lang na mag-ingat po tayo na sana po na wag tayo mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy tayo mga batid sa pananampalataya, sa paglilingkod kung paggawa ng kalooban ng Diyos, dahil yan po ang sikreto ng buhay kung paano natin mga batid makamtan ang buhay na walang hanggan. Kung hindi mga batid na sundin lang po ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. Yan po sinabi sa Mateo 7:21, hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanilang langit, kundi ang tumutupad lang ng kalooban ng Ama na sa langit. Kaya mga kapatid, hindi relihiyon, pastor, bansag, pare, tagapagturo o tayo may alam sa salita ng Diyos na sigurado na po ang kaligtasan, sapagkat ang sumunod lang po ng utos kung salita ng Diyos ang magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan na ito. So pinapayag po natin ito sa Pablo na sa pagitan ng aral ligtas tayo in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 2, na si Apostol Pablo patunay na sa aral po tayo ng ligtas, hindi sa relihiyon kung bansang Kristiyan. Mga kapatid, ang kaligtasan natin nasa pagsunod po ng kalooban ng Diyos. Ang sabi sa Pablo, mga kapatid, nais ko na ipalala sa inyo magandang balita, ipinapangaral ko sa inyo inyong aral na tinatanggap at pinatilian hanggang ngayon. Ang sabi sa verse 2, sa bagay ito ligtas kayo kung panghawakan ninyong mabuti ang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. So mga kapatid, napakasa halaga sa atin, no? Yun po ang salita ng Diyos, ang aral dapat ating panghawakan, panatilian ngayon hanggang sa ating pag-alis sa libutan, tulad ng Apostol Pablo, hanggang siya umalis sa libutan at alis sa panampalataya, at hanapan ng panampalataya, sinasamahan po ito ng gawa, mga kapatid, para makamtan ang tunay natin ng kaligtasan. So maraming paraan ang Diyos hanggang sa mga araw na ito. Mga kapatid, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng pagkataon, paano po tayo magagamit po ng tunay ng kaligtasan, hindi po sa reliyon, sa araw po tayo. Mga kapatid, ito po ating nagpatatag sa ating panampalataya, ang pag-asa ng kaligtasan na ito. Kasi kung walang panampalataya, mga kapatid,
So hindi tayo magkaroon ng kaligtasan dahil ang kaligtasan na nagsimula po yan sa pananampalataya natin. So yan mga kapatid ang ibig sabihin ng banal na aklat. Maghayaan natin na ang panahon na nakitira po sa atin ay masayang lamang. So maraming paraan ang Diyos para po na tayo matuto sa bawat araw na ito po sinabi ni Biblia talaga na sa aral po tayo nagkaroon ng kaligtasan, hindi po sa reliyon. Kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 15 verse 1 up to 2, na kapatid, nais kong ipaalala sa inyo mga balita na ipinapangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinatanggap hanggang ngayon ay panindigan ninyo. Verse 2, so may tutuligtas kayo kung panghawakan ninyo mabuti ang pinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya. So mga kapatid, kailangan natin malaman na kung hindi tunay pananampalataya natin, hindi po tayo magkamit talaga. Kasi ang tunay pananampalataya ay gumagawa po mga kapatid. Kung ano po ang sinasabi ng banal na aklat ay ginagawa po natin yan dahil po ang pananampalataya mismo natin ang gumagawa. Hindi po ating pagkapastor, kapare, tagapagturo. Ang gumagawa po ang ating pananampalataya. Dahil dyan mga kapatid, maasahan po natin ang pagkaligtasan na ipinapangako ng Panginoon. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi po tayo natutulog, tayo po ay palaging dilat ng ating mata sapagkat huwag natin tularan ang mga tao natutulog kasi ang mga tao natutulog ay hindi nila alam mga kapatid kung ano ang mangyari kasi tulad ng sinabi ni Pablo dito sa 1 Thessalonians hallelujah in chapter 5 verse 1 up to 7. Mga kapatid, hindi ko na kailangan isulat pa sa inyo kung kailan mangyari ang mga bagay na ito. Dahil alam ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw ng gabi. So mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon parang magnanakaw ng gabi. So kung ang magnanakaw mga kapatid, kung ikaw ang nanakawan ng magnanakaw, ikaw ay inintay na matutulog ka. So manakawan lang po tayo kung tulog tayo. Kasi ang magnanakaw hindi ang tutulog. Ang diablo mga kapatid, hindi po natutulog ang diablo. So bawat araw, aligid po sa pamayan natin at naghanap ng malalapa. Ayon po sa 1 Peter chapter 5 verse 8 na magminahon kayo. Yan ang diablo, paikot-ikot lang sa inyong pamamahay, naghanap ng malalapa. So ganun ang diablo mga kapatid, lalapain po tayo kung tulog-tulugan natin ang salita ng Diyos, tulog-tulugan po natin ang salita ng Diyos, pero dilat po ang ating mata sa pagdalasing, dilat po ang ating mata sa pagtatrabaho, sa mga bagay na ating hinangad, pero ang salita ng Diyos ay tulog po tayo. Ibig sabihin, ating pinahalagaan po ang mga material kung mga makasanlibutan na pamuhay, pero ang salita ng Diyos, nabaliwala po natin. Verse 2, ang sabi, dahil alam ninyo, pagbabalik ng Panginoon, katulad ng pagdating ng isang magnanakaw ng gabi. Verse 3, mangyari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa, ligtas ang kanilang kalagayan, biglang darating sa kanilang kapahamakan, katulad ng pagsumpong ng sakit ng nagdaramdang babaeng mga anak at hindi sila makatakas. So ganito pa ang panahon. So akala natin sa ating panahon ngayon, tama na ito ating pamumuhay, wala po tayong kulang sa mga bagay na bigay ng Diyos, pero tanda po natin, hindi po yan ang kasiguruan na komportable na po tayo dito sa libutan dahil sa mga bagay natin nakamtan ay makalimutan natin. Tulog tayo sa salita ng Diyos pero dilat tayo sa pangarap. Dilat tayo sa mga bagay na nais natin angkinin. Ayun pong dahilan mga kapatid, kapahamakan talaga. Ang sabi nito, ito bigla darating sa kapahamakan. Mga kapatid, ito mga kapatid sinabi po sa verse 3, mangyari ito habang inakala ng mga tao mapayapa at ligtas ang kalagayan nila, biglang darating sa kanilang kapahamakan. So katulad ng pagsumpong ng isang babaeng mga anak at hindi sila makatakas. Mga kapatid, tandaan po natin at hindi tayo makakaligtas sa panahon na yan kasi ang pagdating ng Panginoon parang mga nakaw ng gabi. So ang mga nakaw, ikaw lang ang tinitingnan kung kailan siya makatimpo na nakawin ang iyong pag-aari o pasukin ang pamamahay mo at alisin ang nasa inyong bahay. So ganoon ang Panginoon. Ang Diyos nakatingin ngayon dito po sa sulat sa Salmista David sa Psalms 53 verse 2, ang Panginoon nakatingin sa lupa, sa lahat ng tao at naghanap kung may isang tao na naghanap sa Kanya at nakaunawa ng Kanyang salita. So tayo tulog-tulog pero hindi siya natutulog. Tanda po natin sa Psalms 151 verse 3 up to 4 na hindi dumidilat, hindi umiidlip, no? Hindi umiidlip kundi nadidilat ang mata ng Diyos
sa atin. So hindi maidlit, kundi nadidlat ang mata ng Diyos sa atin at naghanap siya may isa. Sa buong sanlibutan, sa lahat ng tao, naghanap kung may isa naghanap sa kanya at nakaunawa ng kanyang salita. So tandaan po natin mga kapatid na sinabi sa verse 4, ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi na kayo mabibigla sa araw ng pagbalik ng Panginoon katulad ng pagkabigla sa isang tao sa pagdating ng magnanakaw. Sa tayo, hindi mabigla tayo. Ganyan pala, pinagsabihan na po tayo ng Panginoon, paano po tayo mamuhay na mapayapa, paano mamuhay tayo na may biyaya, paano mamuhay tayo na may kaligtasan. So ito mga kapatid, ginawa natin ngayon mga kapatid, tandaan po natin, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos bawat araw, ang salita ng Diyos ay naparating natin sa YouTube channel, sa Facebook, live streaming, mga video, ito pinupost po natin. Kahit paano marami tayong matutunan at malalaman natin kung ano ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Verse 5, dahil namumuhay kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman. So, dahil namumuhay tayo sa liwanag, hindi sa kadiliman, so ibig sabihin, ang liwanag kasi, ito po ang atin ni Kristo. Ibig sabihin, namumuhay tayo maka-Diyos. Kasi ang sabi niya sa John 8 in verse 12, ako ang liwanag ng sanlibutan. Siya na sumunod sa akin, hindi maglalakad sa dilim. Subalit, magkaroon siya ng liwanag nagbibigay buhay kung sumunod. Kaya ang sabi dito, ngunit tayo umuhay po sa liwanag. Ang sabi dito sa verse 5, chapter 5, verse 5 sa 1 Thessalonians, dahil namumuhay kayong lahat na sa liwanag at hindi sa kadiliman. So, ganun mga kapatid. Verse 6, kaya nga huwag na tayong maging pabaya katulad ng iba na tutulog, kundi maging handa sa pagpipigil ng sarili. So mga kapatid, maghanda at magpipigil sa sarili, huwag tayong katulad ng natutulog. Ito natutulog kasi mga kapatid, kaya sinabi ko na nga, pag sa mga bagay, sa mga salimutan, dilat ang mata, maaga pang gumising, papunta ng trabaho, pero sa pagsamba, mga kapatid, ang pagsamba alas 9, minsan gumising na alas 10, alas 11. Ganun po ang kalagayan ng sanlibutan. Pero sana tayong katulad yan, sana po ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito po ay nagpagpagising lang po sa atin. Ang papagising sa libutan, mga pangyayari, nakasulat sa Biblia. Walang pangyayari sa libutan, trahedya, anuman ang pangyayari na kumakalas ng buhay ng tao na hindi pinahintulutan ng Panginoon. Isa mga pananggoy kung limitation, chapter 3 verse 37, mabuti kung masama nangyayari sa dito sa lupa ay pinahintulutan. So meaning to say, alam ng Diyos may trahedya, ito may landslide, may bagyo, may lindol, may salot, may digmaan, may sakit. Ito mga kapatid, may gutom, alam ng Diyos. Kaya kailangan maranasan natin habang buhay tayo sa limutan, hinat may iwasan ng mga darating sapagkat ang sanlibutan hindi po lahat naging masunurin sa Panginoon. Na ang trahedya nagpapagising lang, ang salot nagpapagising lang, at ang mga lindol, mga tsunami, kung landslide nagpapagising lang. Dahil po, kahit na po natabunan ng lupa, nakatawag pa sa Panginoon. So, doon pa sila nagising na may Diyos pala na dapat natin tawagin na may saklulo para may saklulo sa atin, pero nandoon na po tayo sa kagipitan. Last na po yun. Wala na po yung panahon na doon ka pa tatawag kung nasa kagipitan na po tayo. Habang hindi pa darating ang sakuna, hindi pa darating ang mga pangyayari na kumakalas ang buhay ng tao, nandiyan na po tayo sa Panginoon. Sapagkat tatawag tayo sa hindi, alam ng Diyos, isipti po tayo. Alam ng Diyos yan saklulo natin. Wala po tayong magawa kung wala ang Diyos. Sa Payag chapter 3 verse 10, dahil ingatan mo aking salita ng titiis, ingatan kita sa mga pagsubok na darating sa buong salibutan upang subukin ang lahat na nasa ibabaw ng lupa. Saan tayo paparoon, hindi maiwasan ang pagsubok dahil ang Diyos lang po mga kapatid ang makapagbigay sa atin ng katatagan at magpapaiwas at siya ang tagapagligtas na ang mga darating na pagsubok sa libutan hindi po tayo didaigin. Dahil ang pagsubok, alam ng Diyos, kaya pa natin ito hindi, alam ng Diyos na hindi natin kaya at alam ng Diyos kaya natin ito. Sapagkat sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pagsubok naranasan ng ibang tao, hindi po natin naranasan. No? So mga kapatid, kung ang mga tao po, ibang tao, ibig sabihin ni Apostol Pablo, yung mga hindi Christian ay sinusubok ng Diyos, lalo na po tayo, may pananampalataya, susubukin tayo ng pagkataon, pero manalig tayo sa Panginoon sapat sinabi niya, hindi tayo bigyan ng pagsubok natin kaya sapagkat tapat ang Diyos. Kung may pagsubok darating na kaya, siya hanap ng paraan para makatayo pa rin tayo sa pagsubok na ating dinanaanan. In verse 7, 1 Thessalonians 5:7, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya, natutulog o katulad ng isang lasing na walang pagpipigil sa sarili. So ang natutulog kung pabaya, ito mga tao na mga batid, hindi marunong magpigil ng sarili, hindi mabawal ng pag-inom.
pero bawal ang paglasing. So bakit nalasing ka? Sobra na kasi. Hindi mo napigilan sarili mo, alam mo na makakalasing yan, tapos nag-inom ka na makakalasing, malasing ka talaga. So dapat pigilan mo sarili mo, alam mo na ito makakalasing, iwasan mo na yung makakalasing. Pero pwede ka uminom, pwede. Pero alam mo na ito makakalasing, inom ka na makakalasing, malasing ka talaga. So ikaw na po ang gumawa ng kapahamakan ng sarili mo. Alam mo sa Biblia, bawal maglasing. Ephesians chapter 5:18, huwag kayo magpakalasing ng alak sapagkat ito, mga kapatid na pala, hindi nakabuti po sa atin, kundi magpapuno tayo ng Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos nagtuturo na hindi tayo malasing, hindi tayo maging mapahamak sa kanyang paningin dahil po tayo ay sumunod lang po ng kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa bawat araw, ginagawa natin ang mga video para maturuan tayo ng Diyos sa bawat araw. Sana po, karapat dapat mumahay po natin. Now, sa verse 8, First Thessalonians chapter 5, verse 8, pero dahil namumuhay na tayo sa liwanag, dapat ay may pagpipigil tayo sa sarili. So tayo pala naman sa liwanag, dapat mayroon tayong pagpipigil sa sarili. Huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng Diyos-Diyosan, huwag po at huwag maging bayot, huwag maging tumboy, huwag mapagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, huwag maging sakim. Yan mga kapatid So yun po ang may pagpipigil sa sarili. Kasi ang sabi sa verse 8, pero dahil namumuhay tayo sa liwanag, dapat may pagpipigil tayo sa sarili. Gawin natin bilang mananangga sa dibdib. Pananangga sa dibdib ang panampalataya at ang pag-ibig na bilang helmet naman ng pag-asa natin sa pagliligtas na ating Diyos. So, pag-ibig, kapatid, pagpigil sa sarili, kapatid, may ito panangga sa dibdib, panampalataya bilang helmet. So, dalawa po ito. Pag-asa ng kaligtasan natin, dapat may pagpigil sa sarili na ito'y panangga sa dibdib. Kung ito po'y bulletproof, panampalataya na isang helmet na ito mga kapatid nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kasi kung walang panampalataya, walang gumagawa. Marami nang angkin may panampalataya na ginagawa. At mga kapatid, lalo na po kung walang panampalataya ang tao. Kaya sa Biblia nang patunay sa Pahayag chapter 21 verse 8 na ang mga duwag, mga duwag, walang panampalataya, impyerno talaga ang punta. Pakinggan natin sa chapter 21 verse 8 dito po sa Pahayag. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Ito mga duwag, papunta ng labanan, umaatras. Tayong Kristiyan na ngayon na sana, pero bumalik tayo sa mga kasalimutan pamuhay, na backslide po tayo, so hindi po pwede yan makapasok sa kanang langit. Katakot-takot ang sasapitin ng mga duwag, mga lingkod po na walang totoo na, sabihin natin, wala po siyang totoo na tapang. Kasi ang tapang galing po sa Espiritu Santo yan. Sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, subalit tayo hindi binigyan ng Diyos na espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. So ang duwag, walang panampalataya. Ang sabi ito, ayaw sumampalataya sa akin. Marumi ang gawain, mga mamatay tao, mga immoral, mga kasuklam at mga nagsamba ng Diyos-Diyosan, lahat ng sinungaling, itapon sila sa loob na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So ang duwag, Kristiyan na po yan, pero umatras, no? Kaya po sila nagpapatuloy sa paglilingkod sapagkat sinusubok ang ating panampalataya, dahil sa pagsubok na ayaw nila makamtan at ayaw nila maranasan, tumalikod sila. Mga kapatid, ating nagpapatuloy dahil po yun ang Diablo, ang nais ng Diablo na tayo ililigaw at panghinain tayo sa panampalataya sa Diablo. Maraming paraan sa sanlibutan upang po na hindi po tayo makapunta sa karya ng Diyos na nakahanda po sa atin. Mga kapatid, mag-ingat po tayo, no? Sapagkat ang Biblia nagpapatunay na ang mga duwag at walang panampalataya, mga marumi pamuhay, ito mga gumawa ng kasamaan, mamatay tao, ito mga kriminal, mga immoral, mga bayo-tumboy, nagsamba ng Diyusan, lahat ng sinungaling, itatapon sa aliliab na apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. So mga kapatid, kung nasa itong mga pamuhay na ito, iwasan na po natin. Huwag maging duwag, sapagkat ang sinabi sa Biblia, Hebrew chapter 10:38, ngunit ang taong matuwid, namumuhay sa panampalataya, at kung siya'y tatalikod, hindi niya siya kalugdan na aking kaluluwa. So kung tatalikod tayo, namumuhay na matuwid sa panampalataya, kung tatalikod tayo, hindi tayo kalugdan ng Panginoon. So sana mga kapatid, sa bawat araw, patuloy tayo mga subaybay sa ating mga video, live. So lubin ng Diyos, makapag-live tayo, mga video po na pinapost po natin.
Ito mga kapatid, ayon lang po sa banal na Espiritu, binigyan tayong pagkataon na maparating na sa buong salimutan ang salitang mensahe ng Diyos para po na magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan, mapatatag tayo sa panampalataya, habang hindi tayo sa pagparito ng Panginoon, habang hindi tayo sa mga panahon na ang Diyos po, nakatakda na po ang araw natin. Ang sabi sa Psalms 90 verse 3, O Panginoon, Ikaw ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, at binalik mo siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. So mga kapatid, ayon ng Diyos na gano'n na lamang na tayo po umaasa na ating sariling kakayahan, sa ating karunungan, relihiyon, samahan at tradisyon, doktrina, at tuntunin man ang ating sundin, ano ang kasulat sa Biblia, anong dapat natin gawin bilang Kristiyan at sumampalataya at nag-asa ng kaligtasan. Sundin natin ang magawa ng apostol sapagkat sabi ng Apostol Pablo sa Pilipos chapter 4 verse 3 na tulungan mo ang mga babae na ito na kaabay ko sa pulangan mo ng balita. At kaysa ito mga kapatid, napakalaga po malaman natin na ang pangalan nila ay nakasulat na doon sa langit. 4:3 mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, nakiusap ako sa iyo, katapat kong kasama sa pangalan, na tulungan ng mga babaeng ito sapagkat katulong ko rin sila sa pagpalagan ng balita kasama ni Clemente at sa iba pang manggagawa ng mga pangalan na nakasulat na sa buhay. Mga kapatid, na nakasulat na ito sa aklat ng buhay. So mga kapatid, ang aklat ng buhay, napakalaga po ito na dapat natin malaman na itong aklat ng buhay, kailangan makasulat po tayo directly sa Payag chapter 20 verse 15. At kung ang pangalan ni Numan ni matagpuan sa aklat ng buhay, ibubulid sila sa tagatan na po So di garanti ang reliyon, di garanti ang pagkapastor parit tagapagturo sa mananampalataya. Kung hindi makasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, diretsuhan ito ay itapon sa lawa na po Hindi sinabi dahil pastor, Christian ito, mananampalataya parit tagapagturo ito ay makapasok. Basta mga kapatid, kung hindi makasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ibubulid sa tagatan na po Isa pa chapter 21 verse 27, ngunit ang mga marumi, no? Ito mga kapatid, ang sinabi sa payag, mga marumi, mga sinungaling, ay hindi sila makapasok doon sa mga kapatid sa kaharian ng Diyos. Pero hindi makapasok doon ang anumang bagay na marumi, mga sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng bagay ng kahihiya, ito mga bayaw tumboy, at ang mga sinungaling, mga kapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng Kordero na inistahan sa mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Nais natin mga kapatid na makapasok, dapat makasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na walang hanggan. Ito pang aklat ng buhay, ito yung mga tao po nakasulat makapasok doon sa kanilang langit. Hindi relihiyon, hindi pastor, parit, tagapagturo sa mananampalataya, makapasok ka na. Ang nakasulat lang sa aklat ng buhay. So sino po sila? Nagpapatuloy sa paglilingkod, sabi ng Apostol Pablo sa Pilipos 4:3, tulungan mo babae na ito, nakaabay ko sa pagpaglaganap ng magandang balita sa Clemente at sa iba kong manggagawa ng pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay. So mga kapatid, maglingkod lang tayo ng tapat hanggang sa ating kamatayan. Ang sabi ng Panginoon Mateo 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas, ang maliligtas. Yan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po patuloy tayo mas bye-bye sa ating mga video. Like and share lang po natin. Subscribe, don't forget to post notification bell for update everyday new videos, live streaming, sharing the word of God. And Pastor Tumaka, the Apostolic Believers of Christ International. As you can to us, grace, mercy, in peace. Be with you us. Bless us, Christ. Amen.